Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at may pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awitin natin ang luwalhati. Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinatuloy ka namin. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sa iyong dakilang ating kapurihan, Panginoon, sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos ng Diyos, Anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa banal at taas-taasan. Ikaw na lang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagkakatalaga ng bahay dalanginang ito. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan at ipagkaloob mong ikaw ay laging mapaglingkuran dito ng dalisay at sumaamin nawa ang lubos na kaligtasan.
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Naomi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Boaz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag." Sumagot si Naomi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka na pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan." Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika, "Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang." Sumagot si Boaz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala." Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Naomi ay binati ng kababaihan, "Purihin ang Panginoon." Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong mga katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit pa kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Naomi ang bata, magilaw na kinalong at inalagang mabuti. Siya ay tinawag nilang Obed. Balanay sinabihan nilang nagkapon ng lalaki si Naomi. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalad na adikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya'y uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos itanggapin at makita habang buhay, pagunlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Tayo'y may iisang Ama at Guro nating iisa,
si Kristo na anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa, nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang unang pagbasa natin mula sa aklat ni Ruth. At ang kwento ni Ruth ay kwento ng pag-ibig, kwento ng katapatan o loyalty, kwento ng pagtupad sa pangako, pagtupad sa kanyang salita. Ito ang nalarawan kay Ruth. Si Ruth ay isang banyaga, isang Moabita, taga Moab. Siya ay naging manugang ni Noemi. Si Noemi ay Israelita na napilitang mangibang bayan dahil nagkaroon ng taggutom sa Israel. Kailangan pumunta ang mga Israelita sa Moab para mabuhay dahil merong taggutom nga sa Israel. At doon sa Moab, ang mga anak ni Noemi ay nakapangasawa yung dalawang lalaki. Nakapangasawa ng mga banyaga. Yung isang anak ni Noemi, si Ruth, ang napangasawa. Kinalaunan, namatay ang mga anak ni Noemi. At namatay na walang mga anak. Nung panahong naging ayos na ang kalagayan sa Israel,
kailangan ng bumalik ni Noemi sa kanilang sariling bayan sa Israel. Pinayuhan niya yung kanyang dalawang manugang, si Ruth at saka si Orpha, yung isa, na maghiwa-hiwalay na sila. Kasi nga wala namang anak na naiwan. At pangalawa, itong dalawang manugang mga banyaga. Hindi naman sila mga Israelita. Iba ang kultura nila, iba ang relihiyon nila, yung mga kamag-anak, magulang nila nandoon sa Moab. Kaya ang suggestion ni Noemi, maghiwa-hiwalay na sila. Babalik na si Noemi sa Israel na kanyang sariling bayan. Si Orpha, yung isang manugang malungkot na iniwan na si Noemi. Pero si Ruth, siya yung nagpahayag ng katapatan at pag-ibig. Sabi niya kay Noemi na kanyang biyanan, ay mananatili akong kasama mo. Kung nasaan ka, naroon ako. Kung ano ang bayan mo, siya kong magiging bayan. Kung ano ang iyong relihiyon, siya kong magiging relihiyon. Kung sino ang iyong Diyos, siya kong magiging Diyos. Kaya nang magbalik si Noemi sa Israel, ay kasakasama niya si Ruth. At yung unang pagbasa natin, yun yung continuation ng kwento ni Ruth, na habang nasa Israel, siya ay namumulot ng trigo para may makain sila. Yung mga byuda at yung mga babae, mga pinakakawawa na mamamayan. Kasi nga ang mga babae, second-class citizens lang. Kaya nga ang ginagawa lang, namumulot. Lalo na mga byuda. Yung mga byuda noon talagang nakakaawa dahil walang mga lalaki na magtatrabaho para sa kanila. Kaya si Ruth ay namumulot na lang ng trigo. Pero kinalugdan siya ng Diyos. Doon nakatagpo siya ng mapapangasawa, si Buz. At kinalaunan, sila'y naging mag-asawa at yung anak nila, si Obed, ang magiging lolo ni Haring David. Dahil ang magiging anak ni Obed, si Jesse. Si Jesse ang tatay ni Haring David. Kaya nga kahit si Ruth ay isang banyaga, at sa tingin ng mga Israelita, yung mga banyaga, mga pagano, mga isinumpa. Pero dahil sa katapatan, dahil sa pag-ibig, dahil sa pagtupad ng pangako, lalo na kay Noemi, yung dedikasyon, pinagkalooban siya ng Diyos ng karangalan na maging great grandmother, kalolalahan ni Haring David. Si Haring David ang pinakatanyag na hari ng Israel. Alam natin yan. Kaya ang kanyang great-grandmother ay isang banyaga, isang Moabita, si Ruth. Pero si Ruth, larawan ng pag-ibig, larawan ng pagmamahal, larawan ng katapatan o loyalty. Kaya siya ay kinalugdan ng ating Panginoon. Yung pangako niya na walang iwanan kay Noemi ay tinupad niya sa kanyang biyanan. Talagang meron siyang palabra de honor. Meron siyang isang salita. Yung sinasabi niya ay ginagawa niya at pinangangatawanan niya. Ito ay pangunahing katangian ng isang anak ng Diyos. At ito ang kabaligtaran sa ating ebanghelyo ngayon. Sabi ni Jesus sa mga tao, yung mga Pariseo, mga eskriba, sila ang opisyal na tagapagturo ng batas ni Moises. Sige, pakinggan ninyo kung ano yung sinasabi nila, sundin yung tinuturo nila, pero wag niyong gagayahin yung kanilang gawa,
yung kanilang example. Kasi nga, itong mga eskriba at mga pariseyo, hindi nila sinasabuhay, hindi nila ginagawa kung ano yung kanilang pinapangaral. Maaring tama yung kanilang pinapangaral, mga batas ni Moises, pero hindi nila isinasalin sa gawa. Kaya sabi ni Jesus, huwag niyong gagayahin kahit sila pa ang mga tagapagturo. Kung tutuusin, ito'y malaking sampal sa mga eskriba at mga pariseyo bilang mga tagapagturo. No, dahil paano ka ba magtuturo kung hindi naman paano ka bilang isang guro kung hindi ka naman mabuting halimbawa? Ang tunay na guro ay yung tinutularan, yung ginagaya, mabuting halimbawa. Kaya nga mahirap maging guro. Yung pagiging guro, hindi lang magaling kang magturo. Kung hindi yung tinuturo mo, ginagawa mo pa rin. Ang tunay na guro ay yung pwedeng gayahin sa kanyang gawa. Kaya isang malaking responsibilidad ang maging tagapagturo. Yung salita, nakakalimutan yan. Yung mga sermon, yung mga pangaral sa salita, nakakalimutan yan. Pero ang hindi nakakalimutan ay yung ginawa mo. Nakatatak sa isip ng mga tao yung ginagawa mo. Kaya kung mabuti ang ginagawa mo, nakatatak yan sa puso ng mga tao. Gagayahin nila yan. Ganun din naman, yung hindi mabuting ginagawa mo, nakatatak din yan sa isip ng mga tao. Kaya nga, pwedeng magaling kang magsalita, magaling kang maghumili, magaling kang mangaral, magaling kang mag-seminar, mag-talk. Maalala ng mga tao yung galing mong mag-talk. Pero yung tinok mo, yung pinangaral mo, pwedeng makalimutan. Pero magaling ka nga mag-talk, pero alam naman ng mga tao na masama kang halimbawa. Hindi ka mabuting halimbawa. Di mo sinasabuhay yung sinasabi mo. Maganda sinasabi mo, pero salat ka naman sa tunay na malasakit at pagmamahal. At yun ang tatatak sa isip ng mga tao, yung halimbawa ng iyong gawa. Kaya napakabigat ng mga salita ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon para sa ating lahat. Hindi lang ito para sa mga tagapagturo na opisyal katulad namin na mga pare. Ito'y para sa ating lahat. Dahil lahat tayo in one way or another, mga tagapagturo tayo. Tagapagturo tayo sa isa't isa. Kaya naman napakahalaga na yung pinapahayag ng ating bibig na mga salita ng Diyos ay nasasalamin din sa ating gawa. Ito ang panalangin natin sa ating parokya ngayong pinagdiriwang natin ang ating anibersaryo ng pagkakatatag. Ang parokya binuo para maging komunidad na magpapayaman, magpapalago ng pananampalataya ng isa't isa. Kargo natin ang pananampalataya ng isa't isa, ng mga kaparokyano natin na nabibilang sa parokya. No, kaya nga wag lang nating isipin yung sarili nating kabanalan at pagiging Katoliko. Yung kabanalan ng iba, responsibilidad natin. Kaya nga, nawa ang ating parokya makabuo ng isang komunidad na mabuting halimbawa, lalo na sa larangan ng pananampalataya, katapatan, pagmamahal, at pagmamalasakit.
lalo na rin yung pagpapakumbaba. Kaya nga, yung ating relasyon sa isa't isa ay inaayos natin, pinagtitibay natin bilang magkakapatid. Yan ang silbi ng parokya. Ito'y tagapangalaga ng pananampalataya ng mga nasasakupang mga parokyano. Kung ang parokya nakakasira sa pananampalataya ng marami, nakakalungkot naman. At nangyayari ba yon? Oo, nangyayari. May mga parokya na imbis makatulong sa pananampalataya ng marami, nakakasira pa, nakakaiskandalo. Lalo na yung mga tagapaglingkod ng parokya. Kung halimbawa, lagi tayong nag-aaway-away, nagsisiraan sa isa't isa, nagkokompetisyon, mga organisasyon, mga ministries, yung mga ministers at mga tagapaglingkod ay hindi nasasalamin yung kabanalan na dapat nasa kanila, mga mandudugas ng kapwa, mga nanggagamit ng kapwa, pwede rin mangyari yon. No, mga nagnanakaw, mga tiwali, kahit sa loob ng simbahan, may mga ganong mga pangyayari. Yung mga pare, hindi magandang halimbawa, masungit, minsan nagmumura pa, at kung laging masakit magsalita, pwedeng mangyari yon. Na ang isang parokya, imbis na makatulong, imbis na magbigay ng inspirasyon, magpayaman ng pananampalataya, kabaligtaran. At yun yung ayaw natin mangyari. Kaya nga sa pagdiriwang natin ng ating anibersaryo ng pagkakatatag, sinasariwa din natin yung commitment natin sa parokya natin. Kabilang ako sa parokya na ito at ako ay magsisilbing mabuting tagapagturo, mabuting halimbawa sa mga kapwa ko kaparokyano. Ang misyon ko, hindi lang palaguin ang pananampalataya ko, kundi pananampalataya ng bawat parokyano ng parokyang ito. San man ako naroon, dito man sa loob ng simbahan o dun sa aking kapitbahayan. Lalong-lalo na doon sa kapitbahayan mo, kung saan ka naroon. Mga kapwa mo rin yan, kaparokyano, kapwa katoliko, kapwa kristyano. Responsibilidad natin na bigyan sila ng mabuting halimbawa sa ikalalalim, ikauunlad ng kanilang pananampalataya. Kaya itong araw na ito, renewal din ng commitment natin bilang parokyano ng Immaculate Conception Parish. At sa tulong ng panalangin ng Mahal na Birhen, magpakumbaba tayong yakapin ang tungkulin na ito. Pagyamanin natin ang isa't isa, palaguin natin ang isa't isa. Huwag tayong gagawa ng anuman na ikasisira ng pananampalataya ng sinuman, lalo na sa ating mga kaparokyano. Mayroon tayong isang Ama sa langit at isang guro, ang kanyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa Ama at ipanalangin ang lahat ng kanyang mga anak sa lupa. Ating itutugon, basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga tinawag sa ministry ng orden, naway maging tapat at matyaga sa kanilang banal na tungkulin, manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga magulang at mga guro, naway maituro sa mga kabataang nasa kanilang pangangalaga ang mabuting halimbawa ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon.
Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang salita ng Diyos, naway maging gabay natin sa ating mga kilos at naway lagi nating asamin na gumawa ng mabuti. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga matatanda, nalulumbay at mga may sakit, naway tingnan natin ng may habag at pag-aangin ang kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Patuloy nating ipanalangin ang ating parokya sa paglago ng ating pananampalataya, ang ating mga personal na kahilingan, ilahad din natin sa Panginoon, alalahanin natin ang mga kapatid nating pinangakuan natin ng panalangin, lalo na ang mga may karamdaman, at itaas natin sa Diyos ang mga intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa, yung mga nagpapasalamat sa mga biyayang natanggap nila, at yung mga humihiling ng espesyal na panalangin, lalo na ang mga may sakit, at yung intensyon para sa mga yumao. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, patuloy mong basbasan ang aming parokya upang ito ay maging kasangkapan, upang bawat isa sa amin ay palaguin at pagyamanin ang kabanalan at pananampalataya ng bawat isa. Maranasan nawa namin sa aming parokya ang pagmamahalan bilang mga magkakapatid kay Kristo. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin ang araw, noong iyong marapating ang tahanan mong ito'y mapuspos sa kabanalan mong angkin, gawin mong kami maging alay na lagi mong kinalulugdang tanggapin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon.
niloob mong dito sa gusaling itinayo namin ang iyong sambayanay lagi mong makapiling sa aming pagdulog upang sa iyo'y makarating. Dito mo inilalahad at laging ginaganap ang pinahihiwatig mong pakikiisa sa lahat. Dito mo ipinakikilala sa amin kanananahan, sapagkat kami iyong tinipong sambayanang may mga kapanalig sa buong daigdig, at sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib na magkakapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, taglayin nawa ng iyong banal na sambayanan ang bunga at kasiyahang dulot ng pagpapala mong bigay upang ang paglilingkod na aming ginaganap sa pagdiriwang na ito ay matutuhan naming gampanan sa Espiritu at katotohanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayong tumutugon ng may katapatan sa tawag ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.